still, my soul, the Lord is on your side. Bear patiently the cross of grief or pain. Believe to your God to order and provide. In every change He faithful will remain. Be still, my soul, your best, your heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul, your God will undertake to guide the future as He has the past. Your hope, your confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and winds still know His voice rule them while He dwell below. Be still, my soul, when dearest friends depart, and all is darkened in the veil of tears. Then shall you better know His love, His heart, who comes to soothe your sorrow and your fear. Be still, my soul, your Jesus can repay from His own fullness all He takes away. Be still, my soul, the hour is hastening on, when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed we shall meet at last. Magandang umaga po sa ating lahat, and we're glad to be with you again, at isang kasiyahan po na kayo ay muli namin makasama dito sa aming prayer covenant na ginagawa po tuwing Lunes hanggang Sabado ng alas 6 ng umaga. Tayo po yung manalangin. Diyos namin makapangyarihan, muli nagpapasalamat kami sa biyaya na ibinigay mo sa amin ngayong araw na ito. Biyaya ng panibagong kalakasan at punong-puno, Panginoon, ng pag-asa. Salamat sa panibagong buhay, O Lord, na biyaya mo sa amin. At hiling din namin, Panginoon, sa araw na ito na kami ay iyong patnubayan sa buong maghapon sa aming mga trabaho at pagganap, Panginoon, ng tungkulin na nakaatang sa amin. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu habang kami ay nagbubulay-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ating pong leksyonaryo or scripture ngayong umaga ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit sa Lumang Tipan, Kabanata 84. Hayaan niyo pong basahin ko ang ilang mga talata na ating gagamitin ngayong umaga. Talatang 1. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Talatang 2. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri, buhay na Diyos. Talatang 4. Mapalad na masasabi sila'y doon tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Talatang 5. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Sila'y naghahangad na sa Siyon makarating. Talatang 6. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha na maagap na pag-ulan. Talatang 7. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nila yung nasa Siyon, ang Diyos nilang hinahanap. Ito po ang mga salita ng Diyos. Ang awit, Kabanata 4, ay isa lang compilation ni King David. At ang sabi, ang may likha nito o salmistang sumulat nito ay galing sa lipi ng Levita. At kung sa panahon natin, masasabi natin, ito ay ang mga deacons sa panahon natin ngayon, which are highly regarded. During the Old Testament time, ang mga Levitang ito, but these Levites, this group of Levites, drifted, lalong-lalo na ang may likha nito, ay there was a time when he drifted away from God. At nung sinulat niya ito yung panahon na siya ay nagbalik loob sa Panginoon. Kaya naman the psalmist who wrote these passages was mostly referring to the joy he had experienced when he was able to come back to the temple. Kaya nung siya'y makabalik sa presensya ng Panginoon, punong-puno siya ng kaligayahan at kapayapaan, and it is the expression of fullness in his empty heart when he was away and drifted away from God. Kaya, the psalmist speaks with a greater longing. Talagang, ando dun yung longing for the full presence of God. Kaya sabi sa talatang 2, nananabik ang lingkod mo, sa patio mo'y pumasok. Na meron siyang pag-awit na may kaluguran at pagpupuri sa isang buhay na Diyos. Alam niya na kasi, naranasan niya kung paano mawalay sa presensya ng Panginoon. At kaya nito, nung siya'y makabalik, nadama niya ang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang puso. Kaya naman sa talatang 5 at 6, nandoon na sabi niya, ako ay umaasa. At sinabi rin niya doon na, mapala daw ang umaasa at naghahangad na sa Siyon ay makarating. Kaya gusto niya yung pagbabalik loob niya ay manatili siya sa presensya ng Diyos. Alam kasi ng salmista at alam ko na alam din natin na ang mabuhay sa mundong ito ay napakahirap. Our journey here on earth is full of distraction. Alam niya ang kanyang kahinaan. Nangyari na sa kanyang buhay noon. Kaya nitong bumalik siya, gusto niya na manatili sa presensya ng Diyos. Ang sabi niya sa ibang talata, kung babasahin natin lahat, maging bantay man lamang sa pintuan ng kanyang templo. Kaya, sabi doon, sa talatang 7 na naman, habang
sila o tayo ay lumalakad sa gitna ng magulong mundong ito, ando dun yung pagpapala ng Panginoon na kalakasan at presensya ng Diyos ang siyang tutulong sa atin upang tayo ay magpatuloy sa landasin at sa vision at plano ng ating Panginoon. Sabi dito, we have to draw near to God. Ito yung pang-anyaya niya. Yung dito nakikita ko yung it is important that we are in the presence of God. But tayo mismo, God is always welcoming us. Ang daming ino-offer ng Panginoon sa atin para madamanapitin ang presensya ng Diyos. But drawing near to God, not only, it doesn't only mean that we are connected as a member of the church, or we are attending services or gatherings in the church, or even responding amen inside the church. It is more of a deep relationship with God, living a lifestyle that is mimicking, meaning mimic natin, ginagaya natin, nagpupursige tayong gayahin yung heart and mind of Christ. Then, it is only then that we will find the true source and the true spring of life. Draw near to God in His presence, sing worship with joyful song, and find the true source and spring of life. To God be the glory. Tayo po'y mananalin. Lord, forgive us, O Lord, sa mga shortcomings namin, na sa kabila, Panginoon, ng aming kakulangan na iyan, patuloy kang naging matapat. At patuloy, Panginoon, na kami ay iyong ginagabayan, pinagpapala, O Lord. Lord, help us to believe at panghawakan namin, Panginoon, ang mga pangako mo. Mahina kami, ngunit alam namin, Panginoon, kung ikaw ay aming kasama sa aming kahinaan, Panginoon, ikaw ang aming magiging kalakasan. Help us, Lord, to be reminded na wala kaming lakas kung wala ka, upang malabanan, Panginoon, ang mga tukso, ang mga distraction, O Lord, na pumipigil, Panginoon, na kami ay magpatuloy sa aming lakbayin patungo sa iyo at makamtan, Panginoon, ang nararapat na inihanda mo para sa amin. Lord, help us na ma-discern namin, Panginoon, ang tama at mali. Lord, help us to submit, Lord, fully our weaknesses to you and ask your help, O Lord. Lord, huwag mo kaming susukuan. Patuloy, Panginoon, alam ko na ikaw ay nananawagan. Gumagamit ng iyong mga anak, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo upang lahat kami, Panginoon, na iyong mga anak ay muling manumbalik, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, again, forgive us sa aming mga pagkukulang sa iyo. Sa kabila ng iyong faithfulness, sa kabila, Panginoon, ng iyong forgiveness sa amin, sa kabila, Panginoon, ng mercy na iyan na binibigay mo sa amin, Lord. Patawarin mo kami kung kami ay nagwawalang bahala. Muli, Panginoon, tawagin mo. May we feel, O Lord, your embracing hands and your extending help, O Lord, na madama namin ang iyong pagtawag sa amin. Lord, help us at huwag mo kaming susukuan. Ang lahat na ito'y nilalapit namin, Panginoon,
sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.